Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Samahan nyo kami ngayong araw dahil nakasumpong tayo ng malaking biyaya at napakarami tayong naging blessing para sa una nating paninisid ngayong 2025. Welcome back mga kaspiro. Panibagong araw, panibagong dive. Samahan nyo kami ni Kuya Erwin Gasita sa aming pamamana ngayong araw. Medyo tanghali na kasi galing pa kami nagpanulo kaninang madaling araw. Hoping na makahuli tayo ng marami, makawi tayo ng ligtas at magkaroon tayo ng ulam na masarap. Let's go. Bahura ng pamalatan yung aming napiling sisirin dahil hindi naman ganong malakas yung agos ngayon. Sana ay swertihin tayo. Para po sa mga nagpapa-shoutout, nasa dulo po ng video natin, kaya mas maigi po na tapusin natin yung video. Para sa mga nag-comment nung previous video natin ay talagang pinagsisikapan natin na ma-shoutout lahat. Maraming salamat po sa suporta. At ito yung ating naging unang pagsisid para sa araw na ito. Tapos kung makapag-load ng ating spear gun ay hindi ko nakuha ng video pagka putol ng ating guma dahil naka-off yung ating camera, kaya eto yung ating guma ay bawas na, kaya hindi na tayo ganun kakomportable kapag pumapana tayo ng isda kapag malayo. Kaya eto yung mga isda ay hinihintay ko talagang lumapit ng husto para tuluyang kalabitan, pero hindi sa ating binibigay yung tamang distansya, kaya hanggang tingin lang muna tayo. Napakaraming iba't ibang uri ng isda na naglulungga dito sa malaking bato. May mga red bass pa at mangrove snappers, pati na rin unicorn fish, at may mga coral trout din, pero sadyang hindi talaga sila lumalapit ng gusto. Kaya bumalik muna ako sa bangka para ayusin yung pana natin, at nasa ganun ay kumbinsido tayo kahit malayo yung ating target. Matapos kong maidugtong yung ating guma ay bumalik agad ako sa pagsisid, at eto merong lapu-lapu tayo nakita. Pero dahil napakaraming bait, kaya nadamay itong isang bait fish na ito. Kinuha ko na rin dahil patay na rin yung isda, at dadalhin na lang din natin to para hindi masayang. Damay pa siya. Para sa unang isda ay isang lapu-lapu, o tinatawag namin dito sa amin na lapong bakla. Nawala na ba yung mga magagat? Same spot pa rin ito mga kaspiro kung saan natin nakita yung napakaraming mangrove snappers at ang mga red bass, kaya binalikan ko yung bato na pinagpupugaran nila, pero isang pirasong mangrove snappers yung aking nakita na nandito sa labas, kaya hindi ko na yan binigyan pa ng pagkakataon. Nung mamit natin ang distansya ay talagang kinalabitan natin agad yan dahil malaki na rin, at pangalawang isda na ito. Huli na nung mapansin kong yung tuldok na kulay itim sa kanyang katawan ay tama pala ng pana na gumaling na. Masyadong naipababa yung ating estimate ng ating shop, kaya delikado yung kanyang pagkakatama, pero sa tulong ng Diyos na-retrieve pa rin natin ang isda na ito. Napakaganda ng visibility, napakalinaw, kaya lang ay nawala bigla yung agos. Mas maganda nito yung may agos sana na hindi naman gaanong malakas para umakyat din yung mga pelagic. Tama na natin.
niya. Ang galing lang. At dito naman sa pagbaba ko ay hindi ko naon yung aking camera, kaya hindi ko nakuha ng video itong isang coral trout na oversize. Estimate siguro na sa humigit kumulang 2 kilo na ito. Ito yung aming pinaiwan para maging ulam. Na spine shot naman yung pagkakatama, kaya hindi masyadong nakabaluktot ng ating stainless. At mayroon ding daanan ng pana ito. Yung palikpik niya sa ilalim ay may bawas na. Parang dati nang nasugatan, malamang siguro ay tinamaan na rin ito ng pana. Dahil hindi lang ako ang namamana dito, mayroon na ring mga night dive spearfishing. Para sa pagkasigurado, bago ko binigay kay Kuya Erwin Casita ay pinatay ko muna para hindi na siya mahirapan sa pagtuhog sa ating buya. Parang sarap haluan ng sampalok yan. Sinabawan. Para naman sa next shot ay isang yellowtail tribali. Ito yung naging unang tribali natin para sa 2025, kung saan nakaploating ako nung mapansin kong nagulat yung mga bait fish, kaya hinahanap ko kung anong kinakatakutan nila at nakita kong pelagic pala, kaya ay pelagic na tayo. Hindi ko na pinersa mga kaspiro dahil meron ako napansin sa aking shop na parang hindi tama, kaya hinayaan ko na lang na manghina yung isda para mabira natin ng maayos. .8 kilos din itong yellowtail trevally, at maraming salamat sa nakabili niyan. Isang piraso lang talaga yan yung pinabinta natin para pambawi lang ng konsumo natin ng gasolina. Yung ibang assorted ay inulam natin yan. At ito yung napansin ko sa aking shop ay talagang parang mababali na, at nung chinek up ko ay nagkaroon at pala ng lamat yung kanyang shop sa flapper, kaya hindi ko na pinersa ito. Ang sabi ni Kuya Erwin ay maliit lang daw kung tingnan sa taas, kaya nagulat siya nung malapit na yung isda ay malaki pala. Tiko ka. Balik talaga yan. Balik. Tinuwid ko lang ng dahan-dahan yung ating shop para lang mayroon tayong magamit, dahil nandito pa rin naman tayo sa laot at pwede pang pagtiyagaan. Doble-dobling pag-iingat lang yung aking ginagawa. At dito mayroong isang lapu-lapu tayo nakita. Oversize na rin sana ito, pero ganito yung nangyari. Muli kong binalikan yung napakaraming mangrove snappers at reed bass na pumasok dito sa bato.
At nagbakasakali akong baka mayroon ako mapana, kaya sinilip ko sa loob, pero madilim, hindi natin makita. Kaya nag-decide na kaming lumipat dahil napakalakas na rin ng agos. Hanap kami ng spot na hindi gaano malakas ang agos at kung hanggang saan tatagal yung ating pana. Panibagong spot mga kaspiro, at dito naman ay napakalinaw pa rin, kaya isang lapo-lapo agad ang sumalubong sa atin, isang coral trout at napakaamo. Na-stuck yung ating monoline pero inabot naman siya dahil malapit lang at stone shot ang pagkakatama mga kaspiro. Matapos kong binayba yung panganto nito at wala akong nadagdag, kaya nag-unload na ako ng guma para umuwi na kami at makapagpahinga na dahil hapon na rin. Maraming salamat po sa mga bumati at nagko-comment, sa mga nagla-like, sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagtitiwala. At syempre lalong lalo na sa ating mga solid subscribers. Maraming salamat po. Sila Julie, nakita mo dito. Hindi mo rin sa bota? Sabay, pang tripping. Tunggal siya po. Gapon. Terus. At syempre maraming salamat po sa ating matador na si Tatay Julito Gasita. Ayan, maraming salamat po. Matigas na pula na. May binulong lagi ng paraga. Tapusan. Uy. Nablan ko. Uy, yan po. Bol. Girat ka dulot.
Bol. Dapat kataba guys. Ha? Adin, tahu. Ha? Ara. Canda agak lireun. Sabi ko si nanay mo ko kayo si Kang yan. Ano ka pang mura? Ya, kemarin. Berkantut. Coba, memperut. Belum. Otai. Mulai dulu. Palakan. Dito matitira rin? Pwede ka? Pwede matitira? Mukha ko, Juan. Or yun, welcome back po mga Kaspiro. Maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta at pagtitiwala sa mga solid supporters, mga silent viewers. Maraming salamat po kay Bro Jovin Kambare, shout out kay Kajik Adventure, kay Melius Life Under, mga Espiro po ito. Maraming salamat po Manuel Juanesito, Julito Puesta, kay Charis Abiner and family, kay Loverboy TV, Fishing Collide, Eric Jimenez, Budisto Paul, kay John Marco Espanya, kay Leyte Espiro. Maraming salamat din sa De La Cruz and family, sabi ni Dennis De La Cruz from Naik Cavite. Ganon din shoutout din kay Tarzan ng Palawan, Matandang Espiro, kay Joel Kaibog, kay Jasper TV, Joseph Cantar. Shoutout din po kay Madam Judith Gomez, kay Carino Cayadong and family, kay Aagub TV, Boyet Villaforte from Bye Bye Leyte. Sa mga taga Leyte po, shoutout po sa inyo. Kay Yela Austria, Christian Spiron and family, kay Mimo Mimori, shoutout din. Albert Paulino, Nixon Echon ng La Union, Richard Pusebe, kay Pain Expert, One Life History, shoutout din bro. Divine Rose Culado, Spidion from Even Spidion, yan, shoutout daw sa anak niya. Kay Arlon Pagal, maraming salamat din. Kay Ami Lambuan, Bartolome Pua, Ruby Lara, at syempre kay Kabugsay TV. Ayun, maraming salamat po mga ka-Espiro. Sana ay maging magaan sa atin yung pagpasok ng 2025. Mag-iingat po tayo palagi at kita-kita po tayo sa muling video natin kung loloobin ng Diyos.